So, bilyonary to. Maraming pera. I wish. Pero ayan, hello. So, ako po si CJ, tas kasama ko ngayon si Gwen Gutierrez, yung aking project director sa Hack Up. Tapos, kasama rin natin ngayon yung mga representatives ng mga teams na nanalo sa hackathon namin, yun na Hack Up. Ay, so, sa Hack Up, UP sa UP to. Sa UP. Hack Up or Hack UP ba? Hack Up po. Hack Up talaga siya, okay. Sige, so, tuloy mo, CJ. We have Gian Sagun from UP Diliman. Hi, Gian. Hello. So, may camera tayo doon, kaya pwede kayong kumuwi-kaway doon. Live streaming yan. Yeah. So, we also have JJ Endaya from UP Diliman also. Hello. Hello, and, JJ. And we have Alvin Bravo from Ateneo de Manila. Hello po. Yeah. Alvin Bravo. Yep. Bravo talaga. Okay Sige, another one is? Sila po. So ilang kayong lahat? Bali sa from UP? Po. Ilang kayong lahat na from UP? UP ba to lahat to or ibang school? May isa pong Ateneo. Isang Ateneo. Okay, so ano ba nangyari dun sa Hack Up? Kumusta? Ayun, so nangyari po kasi sa Hack Up, diba last week po siya. Tapos nag-attend po yung 13 teams from different schools. 31 teams from 13 schools. And then yung total headcount po natin is 147 students na nag-join po as hackers for the nation. So this is another hackathon, di ba? Opo. Na-reveal na ba yung team? Di ba na-reveal yung, kasi sikreto pa nung tinatanong namin before during the interview. Ano ba naging team na pinaglabanan ng mga hackers natin? So ayun, yung Hack Up kasi may general theme na innovation for the nation. Pero ang plan kasi namin, every Hack Up na gaganapin, may isisingit kaming parang keyword doon sa phrase na innovation for the nation, which will be the main focus of the teams that will be hacking. So, last Hack Up, ang naging theme namin ay culture. So, yung mga hackers, gumawa sila ng mga innovation for the culture of the nation. Culture. Can you be more specific? Anong sabihin nito? Kung sinabing culture, yung ba yung mga, parang mga traditional na ano natin? Actually po yun po yung isa sa magaganda sa hackathon, sa Hack Up. Kasi, you can do anything. Yes, you can do anything. Just so on the pitching itself, kailangan mong isupport yung idea kung bakit yun yung napili mo, on how does it support culture. Pwedeng tourism, pwedeng on food, kahit ano, anything under the sun, basta it relates to culture. Ayun. So bago natin ituloy yung culture na usapan, papakilala ko nga pala muna ating co-anchor. May bago tayong co-anchor. Na habang wala si Miss Arnie, nakasama po natin ngayon si Miss Kate Yu. Ng 8 Layers Academy. Hi, Sir Ross. Salamat po. Hi, Kate. It's a privilege na mag-co-host kayo. Buting asawa. Buting asawa? Sino buting asawa? You're married? Yung partner po natin, si Sir Merrick Mara po. Ano yung aming CEO sa 8 Layer. And your husband? Partner po natin. Complicated. Ay, paano yun eh? Okay. Complicated. May ganyan status pa ba sa Facebook? Complicated. Okay, so tuloy natin yung usapan natin. Kanina, pinag-usapan natin yung culture, di ba? So, ilang mga participants ba ang nakipag-compete dito? Na nag-create ng app ba or system or application regarding culture? So yun nga po, meron nga po kaming 147 participants or students who formed 31 teams. 31 teams, ayun. From 13 different universities yan. So tapos ang mga judges dito is? Yung mga judges namin, we have Sir Miguel Cabral from 8 Layer Technologies. Yeah. Then he's a former professor in De La Salle University too. Tapos meron din tayong sila Sir Howie. Si Sir Howie, Ross Valina. So puro mga techie din, yung mga... Actually, yun yung maganda dun sa mga judges na pinili natin for this hackathon kasi iba-iba sila ng industry. So si Sir Howie, isa siyang negosyante. Tapos si okay. Para talagang maganda yung pag-judge nila, di ba? Opo. Kasi hindi lang focus sa technical. Yeah. Oo. Yun yung magandang ginawa namin dito sa pagpili ng mga judges kasi gusto nga namin mag-create ng isang environment para sa mga bata na yung realistic sa real world, ano yung nangyayari. So mga kasama ba natin ngayon, ito ba yung mga nanalo? Apa. Ayan. So ilang team na nanalo ba? So sila po yung representatives ng top 3 teams. So 3 ang nanalo? Apa. For the competition. Iyon.
So, pwede natin pakilala sila? Okay po. Siguro, sige. Let's have first Gian Sagun. Siya, yung Third team po place? nila. First Yung place. nag-champion po. Yung team Sila nila. yung champion, okay. Tapos, for second place, si Alvin Bravo, yung team po nila from Ateneo. Mhm. Then, for third place, JJ Endaya, Team Huck BVs. So, From dalawang UP din UP, naman. isang Ateneo. Ayun. Unahin natin yung champion. Champion. Explain mo yung winning hack mo. Ano ba tawag doon? Hack, app, or whatever? App po. Actually, ang pangalan po ng app namin is Pulong. Pulong. Okay, so ang sinosolve po nito is what we call Filipino time. Diba? Parang pag sinabing Filipino, ang una mo laging late, diba? So, laging late. yeah, we want to make Filipinos to be more productive kasi parang ang culture natin, mabagal ang improvement natin dahil laging nadadamage ang late natin eh. Oo nga eh. Naiinis ako dyan sa mga ganyan eh. Alam mo, pag umatin ako ng mga events kasi, as a vlogger, paano yung punta namin ng events? So, isang araw, siguro 4, 3, 2, gano'n. Hindi naubusan. And laging ako ang nauna. Kasi karamihan, ako lang yata naniniwala na ang Filipino time dapat is punctual eh. Ang maganda sa app nila, malalaman mo na kung asaan yung kasama mo. So, oo. So, walang excuse. Nalalaman mo kung nasan eh. Makikita mo sa mapa mo. Naka-GPS ba? Parang kahit naliligo pa eh, makikita mo. Meron nga sasabihin, naliligo pa lang. On pero, the way na ako. On the way na. Pero yung pala, kagigising lang. So, mabubuko natin yung mga kasama natin, di ba? So, paano yun? Lahat naka-register sa app mo? Actually, ganito po yan. Every time na nagsiset up po kayo ng meeting, so, i-invite nyo po yung mga attend the meeting, di ba? So, and then, pwede nyo po silang i-request if they want to be tracked or not. Pero if they're going to be tracked, makikita mo sila sa map. If not, ang makikita nyo po is the estimated time of arrival. So, meaning, kahit hindi mo nakikita sa map, makikita mo na hindi gumagalaw yung estimated time of arrival nila. Alam mo na hindi sila umaalis dun sa lugar na yun. Wala pa rin lusot. So, pwede mo i-decline na hindi ka matatrack, pero yung oras, umaandar. Ang galing ah. Sabihin, yung oras naka-base sa location? Opo. Sa location nila? Yes po. Galing Paano pag traffic pala? Oo nga pala, paano pag ganon? Actually po, we plan to, if madedeploy po siya, which actually we plan to deploy it, ipa-partnership namin siya with Waze to get the big data such that para yung estimated time of arrival is intelligent enough na masasabi na dadaan siya sa traffic. So wala pa rin po siya lesson. Pati po yung, we plan it to in partner with Project NOAA para sa climate naman if umuulan. Kasi ngayon talaga nakakainis ng traffic eh. Ang ngayon yata yung first implementation ng the beep, yung beep card sa MRT. So kaya medyo natagalan din ako doon. Natagalan din kami kanina. Tapos pagsakay ko naman ng jeep, yung driver, kahit sa lahat ng location yata na may makitang tao, tumitigil kahit hindi nagpapara eh. So yun ang problema ko. Problema sa traffic natin. Kagagawan din ng ng mga driver, yung mga operator bago implementation. Yung ganon. So, ano to? Bali, working app na ba siya or in the process pa lang siya? Actually, prototype pa lang po siya. Prototype pa lang siya. Sa hackathon po siya na-develop. So initial stage pa lang siya. Yes po. And when do you think will be the final na para magamit na totally siya? After siguro po ng aming school year. So, this vacation po para may time na yung team ko na i-deploy siya. But will you be needing investors for this para ma-implement siya? Ganun ba ang mangyayari dito? Actually po, yes po. Maganda po sana if may partnership and investors po. Pero ano ba magiging Ano ba requirement mo sa tingin mo na kailangan mo na funding? Mga how much can you estimate? Para yung mga nakikinig dyan. Alam lang, may idea na kung paano ibibigay sa'yo. Actually po, yung server po siguro yung pinakakailangan namin. Ayun, so bago natin tuloy ang magandang usapan, bago natin tuloy ang usapan kay Mr. Champion. Ay, magandang umaga sa ating mga kabigatin. Miss Arnie, welcome. Yes, si Professor Arnie Barcelo po ulit. Nandito po ako. Kanina, naririnig ko na, sabi ni Ross, walang excuse ang late, pero okay lang, late po ako, traffic, pero it's okay. I'm at least
maganda pa rin ako. Yun na lang, no. Hindi stress sa traffic. Wow, okay. Yes, pero okay lang. Kasi nakikinig ako sa Vigatin Radio while I'm on my way. Sabi nga, wala daw excuse kasi nga sa pulong. Nakikita mo kung nasa... Mahuhuli ka, maibisto ka. Yes, oo. Pero anyway, I was there during the event from the first day on until the final So, nakita-kita pala kayo doon. Yes, sa pitching. Alam mo ba't ako nandun? Para as a teacher and as mentor. And as the cheerleader. A cheerleader and the friendliest DJ of on the planet? Yes, so nandun ako. Kasi as teacher, I have to parang pag-aralan din kung ano ang kakulangan, how are we going to do it for the second time, and then ano ang kulang pa sa mga bata, alam mo yon, siguro hindi ko yung pagiging guru ko, na parang ano pa kaya, ano ang kulang sa bata para bumalik ulit sa classroom, ano ang kailangan gawin pag nasa klase na. Anyway, so let's go back to pulong. Ayan, sige, ang pulong kasi sabi ko nga, alam mo, sabi ko kanina, naku, ano ko pa man din to, papadcast ko, late ako, I'm sorry. Mari, makikita ng mga estudyante ko. O, sa mga students. Okay lang naman, 15 minutes lang. May grace period. Tugmang-tugma, yung up na pulong sa mga sitwasyon natin, sabi nga daw, kultura, gusto niyang mabago ang Filipino time. That's good kasi meron during sa judging, no? Oo nga naman. Sa kultura nga natin, sabi nga nung isa, oo nga, no, tugmang-tugma yan sa atin. Pero depende nga ito sa mga tao talaga. Diba? Yes, kasi, okay, sige. Disipliyado dapat tayo. Yes, pero there are, syempre, may mga practices na you don't want to be monitored. Kasi ang Pilipino din ay kulturang mapagkatiwala. Oo nga, may trust. On the other side, diba? Kasi ito ay, okay, you confirm that you are coming, and then you are being monitored. Yung position mo, right? Kasi may maps and Actually, it's call this, may consent po sila if they're going to be tracked or not. If not, i-display po namin estimated time of arrival nila using big data and artificial intelligence na naka-encode dun sa app po. Yes, no wonder why you won the contest. Mas okay. Diba maganda yung design niya? Kasi meron kang option. May choice ka. Yes, oo. O nga naman, kasi talaga, ang tao ay may right na gusto niyang ma-monitor or hindi. Yes po. So, congratulations sa pulong. Maganda yung design. Thank you po. O, diba? Parang, ayan, talaga passion ko na, or favorite, isa kong nakakagiliwang gawin ay ang makinig ng mga opinion ng mga bata. Tsaka maganda pakinggan, Pinoy yan eh. Gustong baguhin ng Filipino time. That's very good. Nako, ayan. So at least yung mga nakikinig sa atin na gustong sumali sa susunod na hack up, ay meron na silang idea na paano gagawin yun. No? May option dapat. Hindi ka, although it's an app, hindi mo fino-force ang isang user kung ano talaga yung gusto niyang galaw. You always parang give options. Correct. Kasi yung human rights, freedom, yung human rights. Sige. So, sunod natin. Yung second place? Yes, that's the first. So, first place, champion, di ba? Yung second place naman. So, from Ateneo. Yes po. Ateneo. Okay. Yes, can you introduce yourself again and then explain your winning app? Okay, so ako po si Alvin Bravo, representative ng Team Lifehack. So, yung app po na ginawa namin sa hackathon is called Tara. Parang Tara. Tara, let's go. Ganun po. So, bale, web application po siya na ginagawa niyang easier yung pag-organize at pagsali ng mga tao sa mga culturally related na events. Also, parang ina-encourage niya yung mga Filipinos na mag-collaborate kasi naniniwala yung team namin na maraming creative na Filipinos eh. And so, kapag mas naging madali yung pag-organize nila ng mga events and then kung mas maraming pupunta sa mga events, makaka-foster ito ng isang parang creativity tsaka mga communities kung saan mag-share sila ng mga alam nila tsaka matututo sila sa isa't isa. So, yun. So, parang may kinalaman, parang related somehow, di ba? Kasi parang gathering din. Gathering din siya, di ba? So, parang nag-meet up sila to learn. Meet up sila. So, parang, ano yung pinaka-difference niya? Parang, kasi sa kanya, matatrack, like meeting, di ba? Ito ay meet-ups ng mga sa amin events. po, para mga events po, more event-centric siya. So, na pang culture related. Example,
parang gusto nilang mag-paint or sumali sa mga tutorials kung paano mag-calligraphy, mga ganun po. Yes, mga hobbies na Pinoy. Opo. Oo, alam mo ba, Ross, so after the event, no, or maybe during the computation of winners, yung mga result ng winning team, I interviewed Howie Valino, no? Yeah. So, one of the judges? Yes, oo. Siya yung founders, sa co-founders ng Catalyst.ph. Okay. Sabi niya, ito syempre yung tanong natin, although hindi na to tugma sa ngayon, no? Yung tanong ko, mayroon bang ecosystem ang Pilipinas pagdating startup ecosystem ng Pilipinas? Kasi minsan natatanong pa yan, especially 2 years ago. Ngayon kasi mature na ang, for me, as I say it, mature na ang startup community ng Pilipinas sa ngayon. So that was our issue last year, no? Kung may ecosystem. Sabi niya, ayoko naman siyang i-code, pero sabi niya, medyo meron, pero ang kulang kasi, kung ano ang kulang, is creativity daw ng mga Pilipino. Hindi raw ganoon kataas. So, that's good na merong ganyang tara. That promotes creativity or parang push for programs that promotes creativity. So, ayun kasi siya. So, tara, it's like meetups for mga hobbies, no? Kasi nga naman, kultura. Alam mo, isang napansin ko doon, malalim talaga ang UP o ang mga students mag-isip. Malalim. Deep. Hindi, kasi it's not really hindi ko naman lang iniisa kung yung ang UP, no? It's the organizers of the event. Talagang hack up. Anong gagawin? Culture? Ang lalim kaya, ang hirap mag-isip, right? So, naintindihan ko naintindihan ko yung mga kasali doon, na parang, at ni-reveal nila yung theme on the day itself. Para hindi nakapaghanda, di ba? Hindi naman. Siguro para lang may added really had a hard time thinking about actually, malis ako doon the first day, 8 o'clock p.m. Halos wala pa silang nabubuo for that culture. Meron silang ideas, pero hindi pa nila nako-collate together. So, yung overnight, doon pa lang nag-start. How many hours ba binigay sa kanila? 24 hours? 24 hours. Okay. Usually, the hackathon runs for 24 hours. No? And, ayun na nga, no? Yung kultura. So, ulit-ulit kong sinasabi, congratulations sa organizers ng ating hang-up. Talagang may challenge. Ni-reveal nila yung kanilang theme on 11 o'clock. I think when we interviewed them, they don't want to reveal the theme, no? Nung araw na yun, no? Yes. Actually po, meron po kaming pinagpilian na around 10 teams siya. Tapos, on the day itself, nung 11 o'clock a.m. As in, binunot po namin. And then, saka na nag-countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Hacking starts. Tapos yun. Galing nga. Pero tanong ko si Alvin, naisip mo bang gawin yung app dahil kailangan ng school ninyo? Meron ba particular reason? Basically po, nung nag-iisip kami ng ideas, yung team namin, nagbabatuhan lang kami ng ideas And then... Sakit yun babatuhan. Ayun. Tapos parang ang dami po kasi naming mga naisip na ideas and then parang from 10 naging 4 tapos pinagpipilian po namin yun and then pinag-combine na lang po namin yung dalawa naming napili tapos doon po nabuo yung tara. Yes. Alam mo, ang galing talaga ng hackathon. Ako avid fan na ako ng hackathon. Sabi nga, ng cheerleader ng mga startups at saka ng hackathons, no? Kasi doon sa hackathon, talagang nagbre-brainstorm and isa sa mga skills na kailangan ng mga 21st century leaders or learners ay yung brainstorming. Talent talaga yun yung mag-ano ka ng brainstorming. Yeah, actually, yun talaga yung pinapromote namin as co-organizer ng this is not the first one. We had the first one in Ateneo. And then this is the second one in UP. And there's gonna be another one in LaSalle this coming November 21-22. So, ang objective ng hackathon really is not just the startup, pero maging magandang venue for our new leaders, mga future leaders, na ma-hone sila. Tapos, they will stay grounded. Actually, yung values yung pinopromote natin dito. Hindi lang yung kagalingan. Kasi alam naman natin, as it is, magagaling na yung mga bata natin. Magagaling na yan. Yung mga future leaders nga sila. Pero, ang mahalaga na sana natutunan ng bawat isa sa kanila, yung values ng collaboration na mas maganda kung sama-sama sila.
Yung bang per group nila magkakilala sila in the first place pa rin? Yeah, they are. Opo. Yung per group. Tsaka yun, isa pa dun sa, yung nagbe-brainstorm sila within their group, yung mismo, kaya intercollegiate to eh. So, iba't ibang mga schools. Kasi sila na yung magkakabatch eh. So, in the future, as they, pagka-graduate na sila rin na makikita sa labas. Ayun, isa din sa maganda sa hackup na medyo na unique nga, no? Kasi usually ang hackathon, they just gather in one place na hindi magkakakilala. And then, pag feel mo na ito ang kasama mo. Gusto mo ka-grupo siya. Yeah, so lalapit ka. This is a collegiate competition nga na magkakakilala na sila, no? Depende na sa kanila kung anong composition ng team nila rather, na pare-paras ng course or pwede rin naman na may ibang kurso, may business, may technology, and art. So, sila nang bahala. May required number ba per group kung how many participants? Minimum 3 hanggang 5. Okay. Right, so 3 to 5 composition. Ayun, so, ayun yun si Tara. Tara. Hindi ba Tara Let's? Tara Let's. Yeah, it's like that. Inaisip ko yung kanta eh. Tara Let's. Ako nga, habang nagdi-discuss si Alvin, no? Si Alvin, na sabi ko, nako, batuhan sa susunod na gagawin ko. Batuhan naman ng ideas. Batuhan ng ideas. Pulong tara, batuhan. Pulong tara, batuhan. Okay, kidding aside, ito naman, favorite ko rin naman si Pulong at saka si Tara. Pero ito, nag sa akin yung kanya, yung recall nung name, magaling. Identination. Identination. Yes. Wow. Okay, Identity plus nation ba yun? Yes. Sige. Okay. Introduce yourself. Yeah, okay. Hello. So, ako si JJ Andaya. So, I'm representing Hack BBs. So, andito yung groupmates ko actually to support me. So, so the thing is, when we started the competition, di ba kasi parang yung mga tao nag-brainstorm, nagkaroon na kami agad ng idea. Kasi ako, honestly, I have a lot of feelings about culture in the Philippines. And what I really realized was, as a country itself, for me, I don't feel that we have a solid culture. Like totoo yan. Yes. Yeah, ang DNA kasi natin iba-iba, no? Walang ang nagsakop sa atin madami. Yes, and then nag-embrace kasi tayo no kung ano-anong kultura pa. Anyway, sige, identity. So parang like I said dun sa pitch namin, archipelago tayo, tas napakadami nating regions. Bawat regions, sobrang different culture each region. So what we wanted to do was to create an app called Identination na parang aralin yung culture ng bawat region na yun. And then somehow, pag nakahanap tayo ng pattern in all of those different cultural studies, using data, using artificial intelligence, then somehow we would be able to find kung ano ba talaga yung national identity natin. Like, ano ba yung common across all the regions, all the Filipinos na masasabi natin na ito yung Pilipino. So, that's really what we wanted to do with our application. Pero Gwen, mahilig ka ba mag-travel? Kasi minsan, di ba dapat you have to be... JJ po. Ako si Gwen. Malag. JJ. Siya po si JJ. Sino si CJ? CJ. Pabaliktad pala yun. Okay. So, Alvin. JJ. So, JJ. Yes. Naku, pasensya na po. Merong may age na. Hindi age yun. Mali yung pagkakasunod. Okay, going back. JJ, go. May tanong ako. Mahilig ka ba mag-travel? Kasi di ba yung culture, may experience mo talaga yan, yung talagang totoong culture, kapag nandun ka mismo sa lugar kasama mo yung mga tao So, it's not enough na magbasa lang tayo about the culture, kasi minsan yung nasusulat, hindi accurate or hindi detalyado Yeah. Actually, that's interesting because, di ba, usually mga anthropologists, sociologists, pag nag-aaral sila ng culture, pupunta talaga sila doon. And the thing is, there's a layer of objectivity to that. So parang may way of studying culture talaga. Pero may subjective layer pa rin kasi you see it through your own eyes. Ang gusto namin mangyari is, this time, to add on top of that is magkaroon ng parang data-driven layer na titingnan namin
for example, ano ba yung mga sinasabi ng mga tao sa region na to sa Twitter nila, for example. Although anonymous, of course. Ano yung sinasabi ng mga news stations here inside that region? Ano yung mga tinetext ng mga tao in that region anonymously? So parang when we collate that data and then analyze it, integrate it together, makikita natin, for example, na a lot of people in this region are talking about this. A lot of people in this region feel strongly about this, or a lot of people in this region behave like this. So, in that way, makaka-characterize natin siya using data. So, hindi lang siya subjective talaga. Like, it adds another objective layer on top of what anthropologists and sociologists already do. And yun talaga yung goal ng app namin, talaga mag-pioneer ng different way of studying culture, diba? Ayan, diba? Kailangan matuto tayo niyan para malaman natin yung mga talagang about the Philippines, diba? Yes. Kasi karamihan sa atin ang ginagawa, inuuna yung pag mayroong opportunity to travel, una abroad eh. Hindi natin nalalaman sa Pilipinas mismo eh, di ba? Yes. So, nako, alam na alam po yan ni Ross dahil si Ross ay isang vlogger. No? Ang dami-dami yung binablog travel din tayo. Was a Pilipinas. Anyway, so babalikan ulit natin sila, ang pulong, ang Identity Nation, at syempre, ang ating Tara, break po muna tayo. Yes, break po muna tayo. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila, or even when you visit your favorite province. May bibilin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa vigatintrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta bigatin, bigatin ka talaga. May problema ba sa car insurance mo? Kailangan mo ng matinding serbisyo? Dito ka na sa Ants Insurance Agency. Serbisyo garantisado. Tawag agad sa telephone number 374-8900. Hello, nagbabalik po tayo sa Bigatin Radio dito sa Radyo Inquirer DCIQ. Pero bago natin ituloy ang interview sa ating mga guests, na punong-puno nga yung radio booth natin ngayon alam mo ba, Arnie, o Professor Arnie? Okay. Doon sa Sogo, sa Hotel Sogo, we can get 22% discount on all of their branches for 6 hours and below. Magte-text lang sila sa Bigatin. Magte-text lang sila sa 0998-9984-4444. I-text lang nila yung word na Bigatin. Ang number again is 0998-9984-4444. I-text nila yung word na Bigatin, B as in Victory, IGATTIN, and then babalik sa kanila isang reply code na pwede nila i-present sa lahat ng Hotel Sogo branches. So ito, sabi kasi nila, ang Hotel Sogo medyo pwede na rin for group study, for family. Lahat. Oo, iniiba ng image, ang Hotel Sogo ang image nila na pwedeng pang family, pwedeng pang mga group study na nga. Nag-pivot sila, kumbaga. Oo, yan. So ano pa hinintay natin? 22% discount, malaking bagay yon. So text tayo ng Bigatin sa 0998-9984-4444. Ayan. So, mag-thank you din po tayo sa ating mga sponsors, no? Smart, Idea Space. And then, babatiin ko, marami akong mga kaibigan na gustong magpabate, no? So, si Lionel, si Ads, si Ador, ng Drupal Pilipinas. Siyempre, ang aking mga estudyante, may examination po sila next week sa University of Santo Tomas, and then I'm wearing yellow. Dahil sabi daw, everywhere you go, we should show support to the cheer dancing competition. UAAP. Oo. Kasabay ng UAAP, meron ding event sa SMX. Yes, nandun din ako mamaya. Phil Bike Expo. Maraming maraming tayong makikita mga bikes, mga hilig sa bikes dyan. And then, nandun yung the three of the cycling superstars. Medyo complicated yung mga pangalan nila, kaya mahirap i-mention. Si Vicky, si Matias, at si Vittorio.
Kalimutan ko yung mga apelyido nila. Pero, mga magagaling to, mga may exhibition sila na gagawin. Okay. Aside, And then, meron din, Ross, so, ang SME, Small Medium Enterprise, right? So, nandun din po sila sa SMX din. Magkatabi lang. Yes, Pwede pala akong dumaan doon after. So, may mga exhibits po doon. Nandun ang ating kaibigan na si Georgie Azurin at marami po tayong mga startups na nandun. So, may mga booth din sila doon. So, I'll be there after this program. Okay. So, daanan natin pareho. Yes, ganun talaga sa Vigaten. We connect the network, no? Yung mga different sectors. And then, may invite din natin sa mamaya rin sa Mega Mall naman, sa Toy Kingdom, merong launch ng Plush and Play. Ano to, parang affiliate ng Gawad Kalinga. Mga parang stop toy na ilo-launch nila. Available na sa Toy Kingdom. Ayan. So, magbabalik po tayo ulit. Nako, napaka masaya at mainit po ang discussion dito kasi talagang ganun po ang Bigaten, no? It promotes excellence. Yes. So, excellence. Yes. Ngayon, kultura. Pag-usapan natin hackathon sa kultura, no? Medyo... Culture. Okay, malalim, no? Kultura. Yan. Ang gustong-gusto kong pag-aralan talaga eh. Kasi ang napakalaki ng Pilipinas eh. Actually, maliit ang Pilipinas pero hindi ko pa napupuntahan lahat. Bawat sulok, hindi ko pa napupuntahan eh. Konti pa lang. Pero dun sa mga apps na gawa ng mga bata, sa mga website na gawa nila, no, parang mag-gather mo lahat ng mga favorite spots mo or tourist spot na nandun, na meron doon maraming apps na about it. Although nga pare-parehas, pero lagi din namang may naiiba. Okay, going back. So, nakapaggawa na sila ng apps, no? Nakapag-collaborate na sila and then, syempre, nag-decide sila, eto na to. Ayan. Eto na yung concept natin. So, yung pag-develop kaya, yung challenge ng hackathon that you will develop an app or your solution in 24 hours. Actually, ilang hours lang bang pag-develop kasi may pitching pa no? So, sige, let's talk about the development stage. Actually, para sa akin, yung pinaka-challenge din talaga sa hackathon is not the development stage. Parang yung brainstorming session talaga. Kasi, mas maganda kung yung mga participants talagang mag-i-invest ng time sa pag-brainstorm. Kasi, parang there were 31 teams. So, how can you think of an idea na hindi may isip ng iba? So, ayun yung pinaka-challenge doon. Tapos, once na makaisip ka na talaga ng idea mo na sa tingin mo, yun na talaga, saka doon na mag-i-start yung development. So, I think mas makakapag-share yung bang pag-iisip ng idea is pwede kang umikot tapos tingnan mo yung ginagawa ng ibang grupo. Hindi pwede. Well, pwede po kayo lumabas sa building, ganyan, maglakad-lakad. Pero di mo pwede kausapin yung ibang team. Actually, pwede po. It depends na lang sa team kung gusto mo i-reveal ganyan. Pero pwede po kayo makipag-usap kasi, yun nga, the spirit of collaboration. So, anything can happen during the 24 hours. Makukuha may idea. Pero, alam mo, Ross, ganito kasi ng iba kasi medyo, ano bang term na pwede natin gamitin doon? Na-insecure or masyadong nag-iingat, ayaw mag-share ng idea nila. Pero, eto po sa mga nakikinig or sa mga students, sa mga nandito, no? Ang idea kasi, sa ngayon, hindi na uso ngayon yung akin tong idea na to. Kasi, kung tutuusin, nasa internet na yan. Yung information mo nasa at the palm of your hand talaga, no? Na pwede mong marinig yan. You cannot claim it na ikaw ang original. And then sa ngayon talaga, mas gumaganda ang idea pag na-share at nakakakuha ka ng feedback. Talagang, kaya minsan, nagtataka ako sa iba na tipong sasabihin na, secret, amin lang to. Hindi. Sa ngayon talaga, at isa ito sa mga changes na dala ng technology na tipong kailangan mo na talagang mag-share. At may mga skill na rin or may practices na rin tayo that we give feedback dun sa shinare na idea. Kaya yung dun sa hackathon, I think na dapat ding maging practice ng kahit na sino, student man, teachers, or kahit na sa government sector, that you have to share yung kung ano man yung naiisip mo and then
in return, makakakuha ka din dapat ng sensible feedback. So doon sa hackathon, ang ganda nung, alam mo, nung kinuhaan ko yung venue, nagpipicture ako, no? Ang ganda talaga nung atmosphere. Talagang halos lahat sila nagde-develop at ang ganda nung venue. Nandun pa parang... Saan ba sa UP ginawa? Sa may GT Toyota po. Yeah. Yes, ang ganda talaga. Puntahan ko na yun. Yes, nag-level up. Parang pag naghahanap ako ng mga pictures on hackathon, talagang nandun tayo. Pilipinas, ganun din ang ginagawa sa ibang bansa. Ganun din ang scenario, no? Ayun, so, totoo yan, no? So, si CJ, sabi niya nga, talagang ang development stage ay secondary lang. Yun din ang sinasabi ko while I was doing the mentoring. Okay, kahit mag-ubos kayo ng kalahating oras to brainstorm and do research at magdebate kung anong gagawin, okay lang yan. Ano ba actual na nangyari? Mas mahaba ba yung development o mas mahaba yung brainstorming? Yes, sige. Ano ang actual na nangyari? Oo. Did you spend half of the 24 hours na brainstorming lang? Okay, so dun sa aming team, sa Team Encodables, hi pala sa members ko na si John Luis Tan at saka si Christopher Vizcara. Dapat talaga 4 kami pero nag-back out yung isa. Ay, nalang supa eh. Ayun, so sa amin kasi is nag-start kami mag-think up ng idea 11 o'clock and then nag-end kami sa brainstorming stage at 8 p.m. So super tagal po talaga ng brainstorming session namin. Oo, ganun talaga eh. Pero worth it, 'di ba? Kasi nakuha, alam mo, ang sarap in diversity nagde-discuss, ano? Maganda talaga yung ganun. So ayun, so totoo 'yun kay CJ. Talagang 'yun at least nasabi ni CJ na 'yun talaga ang pinaka importante nyo munang gagawin. Ang development stage kasi sabi ko nga kahit saan namang bagay, no? Pag alam mo ang gagawin mo, desidido ka doon, mabilis na lahat, no? Ayun, so what's next ba after this? So nanalo na sila, 'di ba? First place, second place, third place. Ano ba mangyayari? Meron pa bang follow up dito or what's gonna happen after this? Sa ngayon po, nagfo-focus po kami sa pag-publicize ng mga works nila para ayun po, para malaman ng public kung gaano ka-awesome ba yung mga napoproduce ng mga hackathons. So with that, kapag na-publicize na namin yun, so magkakaroon ng opportunities for them na ma-deploy talaga yung mga applications na ginawa nila. When you say publicize, ano to? We're talking about... for example, right now, may radio guesting sila, ganyan. Okay, so print, radio, online, gano'n. Online, yeah. Publicize yung sino yung mga nanalo, even the results. So, dito kasi, it's not just the 3 winners ang pinapalabas natin. Dito, we believe that everybody is a winner. Pumasok ka pa lang dyan sa hackathon na yan, meaning nun, you have the guts. So, worth it yung pinaghirapan. So, I think everybody's a winner. Speaking of publicize, kasi yung pinadala sa akin ni Michi, parang na-block yata. Hindi ko tuloy ma-post. Na-block ng email. Paki-resend na lang. Ayan, oo. So, pero meron po silang Facebook page. So, na pwede talaga nilang makita doon, ano. So, ayun, no, Ross, na-excite talaga ako kasi I am very proud of this. Ay, ka naman na-excite, Arnie, eh. Yes, ganun talaga. When you love something, lagi kang hyper. Lagi kang hyper doon. Anyway, anything that is good, kailangan ma-promote. Kaya yun, so... Siyempre, lalo na pag Pinoy, di ba? Yes, oo. Yun naman ang ating role. Kaya nga ako, what's up Pilipinas, eh. Priority ko talaga, Pilipinas, mga Pinoy. Yeah. Okay, so, ayun na. So, nag-develop na sila, no? So, during the pitching, eto na, alam mo, lahat sila magaling mag-pitch, no? And so, Pinoy, talagang, ang dami ko ng hackathon kasi na-organize, na-witness, nandun ako as media partner. Pero ito, talagang it's so Pinoy and I'm proud of them kasi mga bata pa sila. Usually kasi na napupuntahan kong mga hackathon ay talagang minsan mga organizers or the judges are foreigners or ang funding galing sa labas. Alam mo yun? So, pero magaling din sila. Actually, nakakatuwa din. Sabi nga when I asked one of the organizers nung hackathon, nung hack up, ay, ma'am, iba namang klase po talaga yung hackathon na yun. It's you up, ma'am. Parang you up, man. Ito, I am proud of these young kids kasi estudyante and with the mentoring of the industry partners, no?
So, nagawa nila and they are moving as one. Alam mo yung pitching niya, going back to pitching. Yes, going back to pitching. Kasi alam ko, malaking malaking factor yung magaling kang mag-pitch, di ba? Kasi yung presentation mo, kung creative ka, kung confident ka rin magsalita, nakakadagdag points yun sa mga judges, di ba? Ay, totoo yan. Totoo yan. Marami kasi ako ng witness na maganda yung idea, pero they cannot masabi, hindi naman na-deliver yung idea effectively, and then they cannot show it yung talagang creatively on screen. Yung visualization. Alam mo ba, Ross, in the second day, nung umaga, nag-iikot ako talaga not to coach on what to conceptualize or how to conceptualize. It's on the pitching na. Sabi ko, okay, tapos na kayo. You should give justice to your work. Itong ginawa nyo, kailangan ma-pitch nyo in 2 minutes. So, talagang sabi ko, mag-practice kayo. Pag sumobra kayo ng 2 minutes, i-cut nyo, practice ulit kayo. Kasi nga naman, sayang yung mga gawa nila kung hindi nila maipipitch. So, iniikot ko talaga isa-isa sila kasi doon ako na-excite sa pitching. So, dapat talaga they should give justice to their work through pitching. So, eto na. May mga favorite ako mga pitchers during that time. Pero, let's ask the top 3 winners. Paano ba kayo nag-pitch? Anong nasa isip nyo noon nung nagpe-pitch kayo? Sila ba mismo nag-pitch? Kasi isang group yan, di ba? How will you kill it? Yes, may isa pang Actually, sa team ko po hindi po yung nag-pitch. Yes, Pero ang inisip po kasi namin... Kinabahan ba kayo noon? Siyempre, you know the feel, no? Of course, super pinagpapawisan po yung mag-pitch sa amin. Siyempre. Siya po yung pinatulog namin sa nakakata. Sabi na, hindi ka pwedeng puyat bukas. Kailangan, nakafocus kailangan eh. Kasi pag kinabahan ka at puyat ka, wala na talaga. Okay, so... Mental block. Pero, sa tingin mo, as one members of the team nyo, kayo, anong rating mo sa kanya nung nag-pitch ka? Siyempre, obviously, nanalo kayo, no? Pero, paano sila did you coach him ba? Or ano? Actually po, ang nangyari po is, nakikinig po kami, parang per member po namin is, nakikinig kami sa pitch niya, and then parang tinatry namin kontrahin, ganyan. Tapos, we give ideas kung ano yung mga butas dun sa pitch, at saka kung ano yung maganda talaga sa pitch po niya. Yes, very good. So, nagpo-post evaluation din sila. So, trial muna kayo ng ano. First time nyo bang sumali? Actually po, hindi po. Sa hackathon. Ilang beses nyo na to? Actually po, yung team members ko po, may isa po naka-3 na, ako po, second ko po. Tapos nung nag-pitch po sa amin, first timer po siya. Oh, good. Okay, may lucky charmer. Confident din kayo na siya mag-pitch, ha? Kahit first time. Anong course niya? BS Computer Science po. Ayan. So, kahit ComSci, dapat magaling mag-pitch. Ano ba to? Babae, lalaki? Lalaki po. Lalaki siya. Okay. May charm yung nag-pitch. Talaga? Tumatawa, humingiti. Ano siya, relax. Yun, kailangan naka-smile ka talaga pa nag-pitch. Hindi yung parang... Ayan. So, from Gian, kay JJ na muna tayo. Okay. Si Identination. So, Gian, JJ. Yes. I'll be honest. Mga hours before the pitching, nagkaroon ako ng panic attack. Kasi nagpa-panic talaga ako. Like, paano ba tayo iti-pitch, etc. Kasi yung idea mismo, it's kind of complicated to explain, di ba? Like kanina nga, nag-i-struggle pa rin ako i-explain siya. So, talagang outside, lumabas ako sa venue and outside, talagang inuulit-ulit ko yung pitch ko sa team members ko and even the other teams, even the other people that I know who are competing, inulit-ulit ko lang talaga yung pitch ko. Kasi, parang, it was really hard. It's so hard to distill that much information in like 3 minutes. Tapos kailangan ma-convince mo rin sila na maganda yung idea, di ba? Parang ang hirap talaga niya. So parang inisip ko na lang, ang kailangan ko lang mapakita talaga is, kailangan siya, at ito ang tamang solution for it. Yes. And this is why you should invest in us. Yes. So parang yun yung talaga, nag-focus na ako sa 3 points na yun. Tsaka dapat naniniwala ka sa product mo talaga. Absolutely. Alam mo ba, nung nagpipitch si JJ, actually, talagang nakinig ako sa kanya, no? I was busy din kasi talaga. Siyempre, prepare mo yung mga susunod na magpipitch, no? Kasi as teacher, gusto mong makita na ma-develop yung mga students, no? And then, nakikita mo na, kailangan pa. So, nag-observe ako, and then, syempre, yung adrenaline rush ko mataas. Kasi pag nasa estudyante yata ako, ganon. So, pero nung nagpipitch na sila, si JJ kasi minsan, yun ang isa ko sa mga napansin, ano? Talagang, magaling siyang mag-pitch. Kalmado lang siya. And,
malinaw yung gusto niyang sabihin. Tinuturo na ba sa college yan, yung mga elevator pitches? Hindi pa. Actually, ganito, sa college, public speaking, structured kasi ang sa klase, no? So sa klase, hypothesis, objectives, rationale. It's yung ganon, no? Pero ngayon, may in 2 minutes kasi. Oo, yan tinatawag na elevator pitch, di ba? Yeah, elevator pitch. Parang kasabay mo sa elevator, 2 minutes. Totoo, no? So, sabi ko, may nagtanong sa aking student, ano po ba, ma'am, paano po ba mag-pitch? Sabi ko, imagine mo, na nakita mo yung investor mo, kasama mo sa ground floor or sa lobby. Dapat, pag akyat niya doon kung saan siya pupunta or sa elevator. Sa last floor, ay close na yung deal. Na-impress mo na siya dapat. Yeah. Actually, it's from A to B, the problem A, then connecting to your solution B, then B to A again. No? Para nasabi mo na-solve mo nga yung problem. Dapat within those 2 minutes, kumpleto yung idea. Diba? Na-deliver mo talaga yung gusto mong sabihin and then na-impress mo siya. Ayan, so let's go to Ateneo. Men and Women for Elders. Alvin. Tama na ako, Alvin. Bravo, Ateneo ba? Sige, go. So, sa team naman po namin, nakapag-start po talaga kaming mag-start dun sa pitch namin, to work on the pitch, an hour before matapos yung coding stage. Kasi parang before po sobrang nagmamadali na kami, hindi pa namin tapos yung application namin, and then kailan pa namin mag-isip ng pitch. So, anyway, dun po sa pitch namin, since management information systems majors po kami. So, bali, combination po siya ng business management and ComSci. So, parang yung naging focus namin is more on the value proposition of the system. So, kailangan talaga namin siyang ibenta sa judges. Yeah. So, parang sa amin, hindi sapat na ipapakita lang namin yung technical side. Kailangan din namin pakita na sustainable yung idea namin. Na ito yung use niya. Ito yung mabibigay niyang benefits sa mga tao. So, yun po. Pero yung app mo ba, you're just concentrating on the Philippines, di ba? The culture of the Philippines. Yun. Wala kang plano na i-expand yan, pati culture ng ibang bansa. Parang maging global na. Wala. Sige, Alvin, go. Yung syempre sa initial stages po namin, ang focus po talaga namin is Philippines. Pero if given the chance naman na, example, lumaki naman yung namin. May makita ng ibang taga-bansa, di ba? Gayahin nila. With permission from you. Yeah. Actually, yan ang maganda sa technology, wala siyang boundaries. So, yung platform o yung model nila, yung kanilang facility, ay pwedeng i-apply sa iba. So, lagyan mo na lang ng konting twist para magtugma doon sa kultura naman ng bansa na yun. So, ayun, tara. Actually, if I may add, I think actually lahat ng ideas namin, very scalable siya. Pwede siya i-apply sa ibang countries din talaga. Kaya nga, sabi ko rin nung pitch namin, nung nagtatanong na, this idea is not just an app. Kailangan talaga may associated business model. Otherwise, hindi siya gagana. And with that business model, kayang-kaya talaga siya na ilagay sa ibang countries. As long as you guys are passionate about it. Tama. May nagturo kasi na yung mga investors, sabi nila, kailangan global yung idea mo eh. Yun ang unang-unang requirement nila eh. Tapos yung sustainable. Scalable. Yun. Yeah. Nako, ang dami po nating nakukuha na mga... Pero curious muna ako Curious ako dito sa 3 babae na nasa likod. Hindi natin pinapakilala. Sino ba sila? Oo nga, bakit mga boys ang nasa... Mga ba kayo? Cheerleaders din ba kayo? Si Michi, of course, kilala ko si Michi. Yung dalawa, sino sila? We also have Abe. Hi, I'm Abe Quinones, team member din po ng Hack BBs. Si Agnes. I'm Agnes Hordalesa, also a team member of Hack BBs. Identination, They came here to support me. Cheerleader nga. Cheerleader. Tugmang-tugma ang cheer dance competition mamaya. Kasi na-curious ako nando sila. Hindi sila nagsasalita. Ayun. So, let's go back to Gwen and CJ, Sige. Yes, Gwen, CJ. Kumusta? After na mag-pitch, and then we got the results already. So, kumusta ang mga organizers? Isa sa ating mga organizers? Sige, go. Well, overall po, sobrang pagod na pagod po lahat ng organizers. Kasi, imagine po, 36 hours po siya all in all yung event. 24 hours na coding, 6 hours na pitching, tapos yung opening program pa. Pero, if you look at it, parang
Kasi yung mga participants po ngayon, sinasabi nila na it's all worth it, na may mga nagme-message po talaga sa amin na nagsasabi na, thank you po, parang nag-iba yung tingin ko sa nation and how can I help, ganyan. And I think na yung mission vision po namin na gawin yun for the nation, nakuha naman siya. Yes, nangyari. Saka parang sobrang na-overwhelm kami kasi ayun, parang tinake namin tong opportunity na mag-organize nga ng isang hackathon kasi gusto naming mag-build ng isang community of student hackers. And after nung Ateneo last January, parang kami yung UP yung next na parang tumulong na i-lay down na yung foundation. So, ayan, maraming mga nagtatanong din sa akin, may nagtanong from PUP kung paano ba mag-organize ng hackathon. So, kung mahirap ba talaga ganyan. So, parang marami na naging interested na bukod sa sumali sa mga future hackathons, parang gusto na rin nilang mag-organize ng hackathon sa sarili nilang universities, which is yung goal namin. Yes, so, yun. Na sobrahan pa, na-attain na nila yung kanilang objectives, sumobra pa. Pero ang gusto ka talaga nating gawin dito, maging part na ng sistema, yung ganung practice, ang hackathon, no? Kaya din ako talagang sumusubaybay sa mga stories of startups and hackathons. Dahil nga doon, maging parte na siya ng environment or ng sistema sa loob ng school. Naintindihan ko yung mga nagsi-thank you sa inyo kasi iba talaga ang feeling, lalo na sa mata ng mga bata, sa experience ng mga estudyante natin, yung ganun. It's really the real application of the subject, no? Yung kurso na kinukuha nila na may apply nila through hackathons. Iba. For me, it's not quantifiable. Hindi mo siya ma-express into words talaga. Yung experience na binigay ng hack-up o itong mga hackathon sa mga estudyante. And it's good that you are promoting this. Ang dami-daming skills or ang dami-daming naibigay nito sa mga bata, sa mga estudyante. Sobra, it's collaboration. You mentioned skills. Ano nga ba dapat ang skills na dapat programmer ka, di ba? Computer science background o computer engineering? Ano ba kailangan lahat ba kayo developers talaga? Puro technically inclined? Actually, depende rin po yan sa team kasi parang strategy nyo yan eh. Nung sumali kami sa Ateneo nun, parang puro developers lang talaga kami. Tapos na-realize namin na hindi sapat yun. So, sa mga sa mga next na hackathon sa sinalihan namin, parang pinlano na talaga namin yung team composition. Yung tipong sa isang team dapat may back-end developer talaga, may in charge sa UI, UX, tas may in charge sa pitching, ganun. So, parang mini-mix and match mo yung mga skills ng bawat isa. Yes. Para, ayun, magawa mo yung dream team mo. Wow, yes, so dream skill team. din kaya yung mag-discern kung sino ang dapat dito. Tama. At saka kailangan tibay ng loob. Ano ba? Yung lakas ng loob. Tibay ng loob. Guts. Ay, hindi nga. Iba yun, ha? Tipong magpipitch ka sa harap, minsan hindi naman yun part ng practice sa loob ng classroom. So, talagang kailangan ma-overcome mo yung fear ng iba yung nagsasalita sa classroom na puro kaklase mo eh. Pag ibang tao na, yan. Kasi it's like the application. Sa pinag-aralan mo. So, yun yung environment na ini-expose natin yung mga kabataan. Nako, saludo po kami sa mga nag-organize pa ng mga or mag-organize pa ng hackathons. So next year ulit to, meron ulit next year. This coming November 21. Another school. Salasal, Manila. But this will be parang ongoing nga every year meron paulit-ulit or ano ba plano natin? Depende yan sa Depende mga, po. sa mga estudyante. Ginawa itong hackathon na to, what we have in mind is yun nga, magmahon. Isang avenue lang naman kasi ang hackathon para bahagi namin ang aming advocacy bilang kumpanya na yun nga, dahil nga kami ay open source architect at open source advocates kami. So yung value ng open source, yun yung aming advocacy na gusto namin i-share sa mga kabataan na nakakatuwa na marinig right now dahil mukhang
nakamtan naman namin tong sa mga event na to dahil yung values na yun na-inculcate sa kanila. So, hindi siya, kumbaga, parang nakakatuwa ang marinig sa kanila na ano nila. So, may next year, titingnan natin kasi itong hackathon na to is made by the students for the students. So, magkakaroon pa kami ng mga sessions, lalo na ng mga student leaders, kung ano yung plano nila ng bawat university, kung anong mapagpaplanuhan for next year. You mentioned open source. So, lahat ba sila na-require na ang gamitin is open source? Hindi naman. Hindi. Okay. Kasi ang namin yung freedom nga to choose. So, kung gusto nilang magkaroon ng gamitin ng plataforma ng proprietary, wala namang problema. Pero meron ba gumamit sa tatlo na open source? Yes. Yeah, open source. Ayun sa'yo, open source. Anong system? Basic lang naman, CSS, HTML, the normal things like that. Okay. Oo, ayan. So, ang bilis ng oras. Yes, ang bilis ng oras. Tingnan ko yung ating clock. Pero sa mga nakikinig po, so you can have this, the online streaming or yung mga recorded streaming po natin sa radio.inquirer.net. So, at saka sa Vigatin Radio. Ayan. Nako. So, final words? Final words from the organizers, CJ and Gwen. So, gusto lang po namin batiin yung mga the rest of the Hack Up organizers. Yes. Hello, guys. UPCSI, no? UPCSI. 22 po kami lahat-lahat. Yeah. 22? Yung talagang steering committee. Tapos yung mga other org members namin, saka mga alumni na talagang sinuportahan kami. Thank you po. Thank you sa lahat ng support niyo. Yes, congratulations din sa inyo at sa kanila. Congrats. Ayan. Yes, Gwen, may gusto pang sabihin? Tapos hi din po sa mama, kuya, at kuya ko. At si Papa. Tapos since Tara po kasi yung topic ko, lang hi din kay Ate Tara. May Tara. Yes, okay. Alvin, last word. Okay, so ayun lang. Hello sa mga friends ko and thank you. Ayun. Thank you, UP, for organizing this event. Okay. You're very much welcome. Yes. JJ. Well, hello sa parents ko na pinapakinggan to sa car right now. And for everyone else, join hackathons. I swear to God, it's such a great experience. Yes. As in. So your parents must be very proud of you now. Yeah, sure. Lagi naman, no? Mga magulang laging proud sa anak. Rather, Gian. Hi sa mga teammates ko and friends and family. Tapos para sa iba naman is, don't be just students, be innovators and be leaders. Yun. Ang dami pang... may follow-up si CJ. So last lang, congrats sa kuya ko. Gagraduate siya ng master's degree ngayon sa Lasal. Yes. Tapos nandyan yung family ko. Mamaya yung graduation ceremony niya. Okay. Congratulations. Si ma'am. Yes. Ay, maraming salamat sa Vigatin for the support. Palagi kaming nabisita rito. So, paganda ng paganda yung mga programa ng advokasya ng aming kumpanya. So, sa mga estudyante, maraming salamat din. Sana patuloy. Kaya naman natin ito. Kayang-kaya. Okay. Si Michi ba magsasalita na? Or Go, Michi. Thank you very much po talaga sa Vigatin Radio and all our community partners and our corporate partners who continuously supporting this kind of events that we have, not just for open source initiatives but also for hackathon. Because we believe that students can make it all and they are the future leaders. Thank you. Pare-pares po tayo ng paniniwala dyan. So, sa susunod na Sabado po ulit, ang Vigatin, marami pa tayong mga episodes sa pagsasamahan. May maganda next episode. Ang mga guests natin. Mga naggaganda, mga lalaki at babae. Gano'n? Okay. Sige. Pupunta raw sila. Vigatin talaga. Okay. Magpapaalam na tayo. Kami ba ulit? Kayo ulit yun. Okay, so ang bilis po ng oras. So sabi nga lagi ni Ellison ng ating producer na 1,000 ups daw can solve the problem of our country. So 1,000 lang. Ewan ko, yan ang bilang niya. Yun ang bilang niya. Anyway, sige. Maraming salamat po sa ating mga kavigatin sa pagsusubaybay. Ako po si Professor Arnie Barcelo. Sa susunod na Sabado po ulit. Ako naman po si Ross Del Rosario, ang iyong pambansang vlogger ng whatsuppilipinas.com. Papaalam. Goodbye.
Branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Anumang pahayag, pananaw at opinyon na inyong narinig mula sa katatapos lamang na programa ay sariling pahayag, pananaw at opinyon ng mga hosts at ng kanilang mga panauhin. Walang anumang kinalaman at walang kaugnayan ang pamunuan at ang istasyong ito. Radyo Inquirer 990. Mga pangyayari sa 4 na sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa iba't ibang lalawigan at bayan. Sa Luzon, Santo Niño Festival. Ito po ay week-long na exhibit at magkakaroon po ng procession. Visayas. So Jordan Guimaras ang Sana Au Festival. Magbibigay sila ng tribute doon sa kanilang mga tampok na mga artist. Obra. Pinapakita ang kanilang kultura. Mindanao. Himunan Festival sa Libertad, Butuan City. Parang yan yung kanilang version ng Sinulog Festival ng Cebu. Pasyalan at kumustahin natin sa Kumusta Pilipinas. Kasama si Alvin Barcelona at Steven Demaya. Kumusta Pilipinas. Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito sa Radyo Inquirer 990. Radyo Inquirer 990. Philippine Standard Time, ganap na pong 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali. This time check is brought to you by McDonald's and Tanduay Select, the drink you deserve. Good morning. 8 kataong patay nang bumangga sa isang puno ang isang passenger van sa Kidapawan, Matalam Highway kaninang madaling araw. Ayon kay Police Chief Inspector Elias Colonia, alas 2:45 na madaling araw nangyari ang sakuna sa Barangay West Patadon sa Matalam, North Cotabato. Sa inisyal na investigasyon, nawalan umano ng kontrol sa manibelang driver ng Toyota Hi-Ace van na may plakang LHM 995. Nagpagewang-gewang pa umano sa kalsada ang van bago bumangga sa malaking puno. Dagdag ni Colonia na maaaring nakatulog ang driver ng van o di kaya ay nagkaroon ng mechanical failure. Sumayin niyo ang pinakahuling balita sa oras na ito. Ako po si Alvin Barcelona para sa Radyo Inquirer 990. Bayang tatanong, mamamayang nag-uusisa. This news update is brought to you by McDonald's and Tanduay Select, the drink you deserve. Anuman ang laman ng balita, issue at kontrobersya, hindi palalagpasin. Personal ko lang, dapat to, pag ang Korte Suprema nagsalita na, huwag nyo nang sabihin na mali pa yung Korte Suprema. Dahil sabi nga natin, pag sinabi nyo pati Korte Suprema mali, sinong tama sa bansa natin? Ano ba sinabi ng bayan? Of course, militante ito. Yung government resources daw ay ginagamit doon ni Marohan. Hindi naman kailangang militante ang magsabi niyan eh. The silent majority knew very well na ginagamit ito. Bakit si Binay naman? Si Binay naman, Vice President Di ba niya ginagamit na resources? Nakapag-ipon na. Sa tingin mo ba matatapos yung issue ng balikbayan bakit? Hindi. Temporary lang ito. Matatapos ang period of election, babalik ito. Pwedeng sa ibang commissioner na. Pero alam mo, ang isipin ng gobyerno dyan, ang hero dyan si Pinoy. Bawat balita ay mahalaga. Ako po si Jake Madarato. And Arlene De La Cruz. Sa Banner Story. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa himpilan ng balanseng pagbabalita. Walang takot na pamamahayag. Radyo Inquirer 990. Your own room in the office. May view pa ng skyline. You deserve it. Sir, start tayo ng meeting nyo in 5 minutes. Your own project to lead with your own staff. You deserve it. Okay, approved. And the chance to make your own decisions. You deserve it. For all that you've achieved, you deserve Tanduay Select. Toast success with something smooth. Toast it with Tanduay Select, the drink that you deserve. Enjoy the latest from the rum experts. New Tanduay Select. Drink responsibly. Itanong mo sa akin kung sinong aking mahal. Mamahalin niyo to sa presyong di mahal. New Chicken Filet a la King Meal from McDonald's. Crispy chicken fillet with butter sauce, chives, at carrot bits na may rice and drink.
59 pesos lang, complete lunch na. Isang kagat at mapapasagot ka ng... Ikaw ang aking mahal. Drive-thru na for the new Chicken Filet a la King meal, complete with a regular drink for only 59 pesos. Ang bawat halalan ay isang sagradong pagpapasya. Ito ay inyong karapatan. Ito ay inyong tungkulin. Ito ay inyong kinabukasan. Tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, alamin ang mga mahahalagang bagay ukol sa halalan. Samahan sina James Jimenez at Arlene de la Cruz sa Radyo Comelec. Dito sa Radyo